Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Meron tayong pinaka-latest weather update sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw. At pag-usapan natin ang malaking pagbabago ng bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na siyang nagpapalakas ng habagat ngayon at nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngayong araw mga kabayan, si Bagyong Bising na may international name na Danas ay nag-intensify pa bilang isang severe typhoon. May tinataya itong layo na 365 kilometers ng west-northwest Itbayat, Batanes. Ngayon lumalakas pa po ito mga kabayan dahil taglay na nito ngayon ang lakas ng hangin na pumapalo sa 145 kilometers per hour. Malapit sa sentro nito at may pagbugso na umaabot sa 165 kilometers per hour. Although nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility, ay mabagal naman itong kumikilos mga kabayan pahilagang silangan sa bilis lamang na 10 kilometers per hour. Dahil sa lumawak pa ang lakas ni Bagyong Danas, yung tro o buntot nito ay patuloy nito na apektuhan ang extreme northern Luzon, lalo na ang Batanes at Babuyan Islands. Kaya sa mga lugar na ito, asahan ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Pinag-iingat natin ang mga kababayan natin dyan dahil posible ang mga panganib ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga bulubunduking lugar. Samantala, patuloy pa rin ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Sa Ilocos Region, pati na sa mga lalawigan ng Zambales at Bataan, asahan ng madalas na pag-ulan buong araw dahil dito posible ang pagbaha at landslide lalo na sa mga low-lying areas at bulubunduking lugar. May mga pagulan din na mararanasan sa Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Calabarzon, Negros Island Region, Bangsamoro Region at sa may Zamboanga Peninsula at sa buong Metro Manila. At sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at Central Luzon, asahan ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may mga tsansa ng malalakas na pag-ulan at pagkidlat. Posibleng itong magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung magdadala ito ng matitinding buhos ng ulan. Kaya tulad po ng ating paulit-ulit na paalala sa ating mga kababayan na nakatira malapit sa mga bundok o lugar na madalas bain, maging alerto po tayo sa mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng flash floods o landslides. Alam naman po natin mga kabayan yung epekto ng habagat, madalas biglaan tayong makakaranas dyan ng malalakas na buhos ng ulan. Kaya mahalaga po ang patuloy na pagtutok sa mga weather updates natin para lagi tayong handa. Ngayon naman, update tayo sa galaw ng bagyo. Marami ang nagtatanong sa atin kung muli ba itong papasok ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, posible pa rin itong pumasok sa northwestern boundary ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o kaya'y bukas ng umaga dahil patung ito ng Taiwan na bahagi pa rin ng ating PAR. Sa ngayon, patuloy itong nag-intensify pa at isa ng severe typhoon. However, unti-unti naman itong kumikilos papalayo sa ating bansa, ngunit wag po tayong makampante mga kabayan. Kahit wala siyang direct impact, pinalalakas nito ang habagat kaya magpapaulan pa rin ang buntot o extension ng bagyo lalo na sa extreme northern Luzon. At sa mga susunod na 4 na araw, may possibility na may mabuo na sama ng panahon sa may silangang bahagi ng PAR, kaya mahalaga po ang patuloy na pagtutok sa mga susunod na ulat panahon dito sa ating channel. Tandaan natin na marami pa ang pwedeng magbago rito, kaya manatiling ligtas at maging alerto sa lahat ng oras, lalo na ngayon nakakaranas tayo ng maulang panahon. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update at ulat panahon ngayong araw mga kababayan ko. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at ingat po sa ating lahat.